And yung sa teatro, ano yung adjustment na ginawa mo? Magkaiba ba yung atake mo or nuances ng kaharap mo yung camera versus kaharap mo yung mga live audience? Pinaka-difference siguro for me when it comes to theater and movie acting is that when you're doing theater acting, it's more of lahat ng emotion is palabas, diba? Is expressed and modulated towards the people who are watching. Compared naman sa pag sa pelikula, since lumalapit yung camera sa atin minsan, di ba may mga extreme close-ups tayo, hindi natin kailangan ng ganun kalaking actions, hindi natin kailangan ng ganun kalaking emosyon para mapakita yung iba't ibang klaseng emosyon. So, yun yung pinaka naging challenge siguro for me is trying to find my way through the theater and movie acting techniques na natutunan ko kay Direk Dante. Well, yun, hindi naman kami napabayaan, Direk Dante was there every step of the way. Sinisigurado niya na nung time na sinushoot namin yung pelikula, sinisigurado niya na, oops, wait lang Pao, medyo nagiging teatro ko ngayon, we have to step back a bit. So, thankful ako kay Direk na pinaparil niya yung mga kailangan parilin. Natuwa mo na din ba before yung one sequence, one take? Never. First time ko. Kamusta yung experience mo nung na-challenge ka ba? Na-pressure ka ba? Parang pakiramdam ko ngayon, parang pakiramdam ko yung script ng TV and pelikula. Kasi syempre pag nagme-memorize tayo ng lines para sa isang eksena sa pelikula or teleserye, usually yung eksena is like, a minute or a minute and a half long. Max na siguro yung 2 minutes, di ba? Pero yung dito sa teatro, parang kailangan pahabahin mo lahat eh. Parang kumbaga kailangan in character ka for an hour and a half instead of a minute and a half. So, parang for me, in a way, mas nagiging madali siya to dive into character kasi nga you're given so much time to absorb and embody the character compared sa pag sa TV, a minute and a half, sisigaw agad yung director ng cut. So, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, good evening. Nikki Wang from Manila Standard. Balikan pala yung questions ni Ana for Paolo. Siguro, ang gusto kong malaman, Paolo, coming from the theater, what did you have to parang unlearn for you to be able to portray the character this time sa film naman? Oh, I had to unlearn the modulated voice kasi dun sa teatro, everything was, oh, hello, ganyan. Dito ako ngayon, asan ka na, ganyan. So, ang problema kasi, lalo na if you're working with a camera and extreme close-ups, and lalo na may mga lapel din kasi kaming nakatago eh. So parang ang mangyayari, tendency is, parang nakaka-overstimulate siya pag napanood mo sa pelikula, if the actions are too big. So yun siguro yung kailangan kong i-unlearn is yung pagiging malaki ng actions ng character and pagiging modulated ng boses and trying to make everything sound like as if no one's watching. Kasi yung teatro, pag nagbabato ka ng linya, halata pa rin na binabato mo sa buong audience yung lines mo eh. Compared sa pelikula, a small line can mean a lot of things depending on how you twitch your eyebrow. Alam mo yung mga ganun sa pelikula. And also, siguro everybody wanted to know, how long did it take you to memorize the entire script? So, anong ataking ginawa mo dito? Paano mo siya pinag-aralan? Paano mo siya memorize? Siguro para masabing memorized ko ng 100%, siguro about 1 month ko direct, mga a month and a half bago ko na-memorize. And yung technique ng pag-memorize is, sinulat ko yung buong script sa pad paper. Sinulat ko siya 5 beses. So yung buong script, I had to copy it down. Tapos yung mga siguro pang-limang sulat ko, parang hindi ko na tinitignan yung script, so kailangan makuha ko siya nang nasa isip ko lang. If ever makalimutan, pwede akong sumilip ulit sa script, tapos sulatin ko ulit. Iba eh, kasi if you add muscle to memorization, mas magiging madali yung mga bagay-bagay. Especially if you use the highlights
parang in a way, colors and muscle memory, it really helps with memorization. Thank you. Direk, i-clarify ko lang. So, itong film was shot parang in one go? Yun ba yung ginawa niyo? So, ilang beses nga yun? Ilang beses na isang take lang dapat? Ayan, ang ganda ng tanong. Lahat ng tanong ang gaganda eh. Hindi kasi, ang galing ng tanong. In-expect ko lang may magtatanong ng gano'n. Ilang beses sinut bago na-achieve yung perfect. Can you imagine? Hindi sa pinupuri ko si Paolo. 2 beses lang. Kung napanood niyo yung movie na Russian Ark, yung movie na thousands of actors, pero long take, pero walang nagkamali, pero umulit sila, nakakapag-take na sila ng mga 40 minutes, umulit sila from the start. Hindi dahil may tumingin sa camera, kundi hindi lang satisfied yung director. At some point, may nakita lang siya, hindi siya umulit. Pero ang actors doon na involved, it's a Russian film, 1,000 plus. Lahat ng theater actor pinatawag para doon sa film na yun, Russian Ark. Pero dito naman, yun nga po, kaya dinaan muna namin ito sa play. So, nung shoot namin, nung ika-4 na times niya ng shinow, so para, ang habol ko kasi doon, para yung nuances niya talaga, very at ease na siya. Tapos, ang adjustment na lang na sinabi ko sa kanya nung sinut na namin into film version, yung voice, no? yung boses. Kasi sa theater, ang lakas ng boses. Pero dito sabi ko, Paolo, wag ka lang mag-aalsa ng boses. Kasi yung kausap mo sa cellphone, as is lang. Hello, yung casual lang. Kasi sa play, di ba? Hello, ang lakas, di ba? So lahat yun, i-sustain mo from the start up to the end. Plus, wag kang titingin sa camera. So grabe yung, alam niyo yung idea na may salamin dyan sa harap niya, pero wala naman. Pero never siyang nagkamali, on point siya. Alam niya kung nasaan yung salamin na sinabi ko, andito yung pwesto ng salamin. So umpisa kasi nandun yun, pero latter part, tinanggal namin yung salamin. Pero can you imagine, paano niya nasusustain na tumitingin siya doon, nawala naman yung mirror, pero on point lagi, tuwing mapapadaan siya doon sa area na yun, doon siya lang titingin, never siyang nagkamali. Kaya sobrang galing ni Paolo dito sa movie na to, sobra. Well, yan nasabi mo na sobrang galing ni Paolo, pero with Paolo satisfying the requirement of the film, what can you say about, him being able to do that as an actor? Yun po, kasi as a director, hindi na ako nagdagdag ng yung excess baggage sa kanya as an actor na, kasi may mga actors din na sobrang meticulous na, alam niyo po yung stage, lalagyan niya ng A, B, C, D, E, F, G. Pag yung linya na to, dito ka sa A. Yung linya na to, dito ka sa F. Ganun. Sila Sir Tony Mabesa, ganun. Yung line na dapat nasa pangalawang step ka nito. Tanda ng director yung pag binato mo sa third step. Ako hindi ko na po ginanon. Kasi makakadagdag sa kanya. Kasi bedroom naman lahat. Sabi ko nga po, one setting lang tayo. So lahat sa bedroom, lahat nangyari. So you can freely move, sabi ko sa kanya. Pero yung pakiramdaman towards the cinematographer, yun po yung mahirap. Kasi nag-a-adjust po yung cinematographer, di ba? Minsan may distance, minsan lalapit. Pero ang maganda sa kanya, never kasi siyang, kahit glance, never siyang nag-glance. Pag napanood niyo po yung movie, kasi hinimay ko talaga, never siyang yung parang kahit glance, hindi yung tingin yung glance man lang sa camera, never niyang nagawa. Ayun po. So, I guess, reciprocal naman, no? Reciprocated on both part. As a director, satisfied ako sa kanya. And he naman, as a director, siguro po na na-meet ko rin, na-ibigay ko rin po sa kanya yung expectations na hinahanap niya. Salamat. Siguro, final question na lang, either Paolo or Direk.